kanilang mga yung kanilang mga paso sa kanilang katawan at mga palo, yun ang ipinagmamalaki nila. No? Ipinagmamalaki nila na yung mga sugat sa kanilang katawan at mga palo, kung ilang palo yun ang, those are their marks, mga fraternities and gangs. Pero malaki ang pagkakaiba sa ating brotherhood. In the fraternities and gangs, you know, yung mga aplikante, they will suffer for their master. But in the markmen for Christ, it's the other way around. It is our master who suffered for us. Amen? It is our master who suffered for the servants. Kaya ito ang tanong, what does it mean to be a markman for Christ? Nung tinanggap natin si Jesus Christ sa ating puso, Jesus Christ is in heaven, ready to return anytime. When we receive Him, it's actually the Holy Spirit whom we have received, which is called the Spirit of Christ, because the work of the Holy Spirit is to testify of Him. So what we have in our spirit is actually the Holy Spirit. And once you are a markman for Christ, once you are sealed with the Holy Spirit, you must see the signs. Dapat makita natin yung mga ebidensya. Ano-ano yung mga ebidensya? Magpunta muna tayo sa ating scripture reading. Ang ating scripture reading, yan ho ang basis ng markman for Christ. Lahat ho ng mga mayaman, mahabang buhay at pinagaling na ay magbasa. Yung mga mayaman lang at mahabang buhay ang magbabasa. Amen. Everybody go. Indeed, you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of Christ. Basahin natin sa ibang version. Ready, go. You heard the message of truth. It was about official mark. That official mark is the Holy Spirit that He promised. Kaya yung word na seal at saka yung word na mark, parehas yun. Hallelujah. To be sealed with the Holy Spirit is to be stamped, to be marked with the Holy Spirit. Amen. We have become the temple of the Holy Spirit. Yes. We must see the marks. At yung mga mark na yan, isa pang verse, tignan ho natin sa 2 Corinthians 1:21. Lahat ho ng mga anointed at ipapasal ni Lord sa abroad, yun ang magbabasa. Go! Everybody, now He who establishes us with you in Christ and has anointed us is God, who also has sealed us and given us the Spirit in our hearts as a guarantee. Ibang version, He put His Spirit in our hearts and marked us as His own. We can now be sure that He gave us everything He promised. It is the mark, is the assurance, the down payment, the guarantee na marami pang darating sa'yo. The best is yet to come. Amen. What we are enjoying today are just down payments. The best is yet to come. Kaya dapat magpatuloy tayo. We must go on. Ang pag-aaralan natin ngayon, ano ba talaga ang may tatak? Natatakan ka na ba talaga? Are you really sealed with the Holy Spirit? Are you really a markman for Christ? You will see the marks. I will give you 10 marks. Mabilis lang ito. I have only 20 to 30 minutes. I have to give these marks. You must have the mark. What are the marks? Number 1, prepared heart. Once you are a markman for Christ, you have a prepared heart. You are prepared. Anumang oras dumating ang kamatayan, hindi ka natakot. Ang sabi nga sa Bible, di ba? Ako ang buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sasampalataya sa akin, hindi na mamamatay. At kung mamamatay man siya, muli siyang mabubuhay. Amen? Nakasulat yun sa 1 John 5:13. Nakasulat ito para malaman ninyo, kayong sumampalataya sa anak ng Diyos, na meron na kayong buhay na walang hanggan. Death is not the end. It is just the beginning of eternity. Or I would say the continuity of eternity. Because once you receive Jesus Christ, you already have eternal life. That's the first mark. You are prepared.
anytime you die. But of course, we don't want to die yet. We have a lot of things to do. Amen? Hanggat ang sino mang tumanggap sa Panginoong Jesus may buhay na walang hanggan. Hindi na siya takot mamatay. Anytime, He is prepared. Pakisabi sa iyong katabi, I'm a marked man for God. Number 2, mark of a man sealed with the Holy Spirit is purity. He has desire to live a holy life. Today, some preachers are preaching grace without righteousness. Come on. Sige, mag-commit ka lang ng kasalanan, God will forgive you. That's not the Word of God. The Word of God, side by side yan. It's truth and it's love at the same time. Ang bawat, pag ikaw, sabi ng Panginoon, be holy, for I, the Lord, I'm holy. A marked man for Christ has a desire to live a holy life. Amen. Magkamali ka man, nandyan lagi yung prayer mo, Lord, create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. 1 John 5:13, a man, he who is born of God does not commit sin. Kung talagang you are a marked man of Christ, ayaw mong gumawa ng kasalanan. Amen. Ecclesiastes 12:3, sabi niya, this is the conclusion when all has been heard. Fear God and keep His commandment. To fear God means to keep away from sin. You have a desire to have a pure heart. Amen? Number 3, there is peace inside of you. Na kahit magulo na ang nangyayari, relax ka lang. Palabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, relax ka lang. You begin to experience unexplainable inner peace in times of chaos. Not because the problems are gone, but because they no longer consume you. Maraming problema, maraming pinagdadaanan, pero relax ka lang kahit may COVID-19, kahit may giyera, kahit walang laman ang ating bigasan, relax lang. There is an inner peace inside of you. That is the shalom peace of God. Amen? Pakisabi mo sa iyong katabi, relax ka lang. Just relax, Pastor Tim. Meron naman Hallelujah. pasahero sumakay sa isang eroplano. Sabi ng piloto, hindi ho kayo pwedeng sumakay sa eroplano sapagkat 4 lang ang passenger ng eroplano ito. Pag may nangyari sa taas yung isa, walang parachute, wala siyang parachute, mamamatay siya. Siguro naman walang mangyayari sa amin, pasakayin mo na lang kami. Sumakay ka sila at pagkatapos lumipad na yung eroplano. Aba, nagkaroon nga ng problema sa taas. Kaya yung unang tumayo ay isang principal sa school. Sabi niya, principal, ako marami kaming estudyante. I had to get the first parachute. Lumabas. Kinuha niya yung parachute at lumundag siya. Sabi naman ng pangalawa, ako rin ay doktor, marami kaming pasyente. Kailangan nila ako. Kinuha niya yung pangalawang parachute. Lumundag din siya. Pangatlo, sabi niya, ako rin ay isang abogado. Isa akong lawyer. Isa akong lawyer. Kailangan ko ng isang parachute. Kinuha niya yung parachute at lumundag din siya. Dalawa na lang naiwan. Isang pastor na Markman. Hallelujah. At saka isang grade 4. Sabi ng pastor na Markman, anak, nakakahiya naman, pastor na ako, Markman pa ako, makikipag-agawan pa ako sa'yo. Kunin mo na yung last na parachute, lumundag ka na, bahala na si Lord sa akin. Bahala na si Lord sa akin. Sige na anak, nakangiti yung grade 4, pastor, relax ka lang. Tig-isa pa rin tayo. Paano nangyari yun? Tig-isa pa rin tayo kasi yung last na lumundag, ang nahila niya ang aking backpack. Relax ka lang! Makipag-high five kayo sa inyong katabi. Sabi yung katabi, relax ka lang. Woo! Pastor Tim. The Bible says, Psalms 40:16, be still and know that I am God. Amen. God is in control. You have peace inside of you. Amen. Number 4. Ito ang isang masakit. One of the things you need, you have to, if you really want to seek the Lord, you have to pay the price. There is a price to pay. And one of the price to pay
May mga taong iiwas na sa iyo. May mga taong magre-reject sa iyo. Di ka nila maintindihan kasi kasama mo sila dati sa inuman, sa mga negosyo mo, kung ano yung dati mong negosyo. Mga racket mo noon na alam mo hindi tama sa paningin ng Panginoon at magiging matuwid na ang iyong buhay. People will begin to avoid you. Some of them will reject you. Yung mga iba ang kanilang mga motive at magulo ang kanilang buhay at ayaw nilang magpaayos, iiwas sila sa iyo. At yun ang nakakalungkot sapagkat may mga kaibigan ka, may mga kapatid ka, may mga friends ka na mawawala. But it's okay. Nung ikaw ay na-born again, marami ka palang kapatid. Amen. Marami ka palang kaibigan. Amen. Hallelujah. Number 5. Luke 16. Pag-reject kanila, ako ang kanilang nireject, sabi ng Panginoon. Kung sila'y iniwang kanila, it's because 1 John 2:19, they left us, but they never belong to us. They have been part of us. Kaya ka iniwanan kasi hindi na talaga tayo magkasama. Eh siyempre, kung anak siya ng Diablo, ikaw ay ng Diyos, magbigan kayo, bigyan mo din yung amo niya. I'm sorry to say, that's one price to pay. Some of your friends will leave you. They will reject you. But it's okay. Nauna na yung peace of God inside of you. Okay lang po ba yun? Number 5. One of the marks that you are sealed with the Holy Spirit, you begin to receive answered prayer. Even impossible things. Kahit mga magugulat ka na lang, no? Your prayers begin to receive answers. Dati-dati parang walang nakikinig sa'yo. Pero ngayon, kapag nananalangin ka na, may confidence ka na. You have the confidence that somebody out there is listening to you. Amen? Nakalagay yun sa Hebrew. Meron din yun sa Hebrews chapter 4, verse 16. You can approach the throne of grace and receive help in time of need. Yes. Kaya kapag nag-pray ka, you will receive answers. That's one of the signs that you are a marked man for Christ. Even impossible things becomes possible when you pray. Ang problema lang, di tayo nagpipray. Okay, number 6. Number 6, evidence that you have been marked with the Holy Spirit. Preservation. God will preserve you. May mga pagkakataon, you survive situation. You were never supposed to make it through. Looking through back, you realize it's not luck. You were preserved. Sino dito? Ilang beses na kayo? Sino dito? Kamuntik ka ng maaksidente. Buhay ka pa rin. Sino dito kamuntik nang mamatay sa sakit? Buhay ka pa rin. Sino dito pinagbantaan ng kamatayan? Buhay ka pa rin. Bakit buhay ka pa rin? Sabi nila masamang damo. Hindi! Hindi masamang damo. God is preserving you. Amen? Listen to this. If God has placed a calling upon your life, if God has placed a calling upon your life, He will preserve you. Hallelujah. Pakisabi sa iyong katabi, hindi ka pa mamamatay. Hindi ka pa mamamatay! Don't go yet. We go together. Ako'y madaling araw ay naghihintay ng jeep papunta doon sa isang church namin para umatin ng morning walk, alas 4 ng hapon. Mula sa tulay doon sa Kalasya, sa may Talibaw, bumaba. Ang bilis-bilis na tricycle, hindi papunta sa kalsada, papunta sa akin. Sabi ko, bakit papunta? Papatay na ko nito. Papatay na ko nito. Alam nyo, pagdaan niya, may tumulak talaga sa akin. Hindi na, may kunti akong alam sa basketball. Side step lang yun eh. Hoy. Pero may nagtulak talaga sa akin, hindi ako tinamaan. Ang matindi, tumigil yung tricycle. Bumaba yung driver. Hindi ko siya kilala. Hindi rin niya ako kilala. At walang nakakaalam kung paano kami magtatagpo doon. Galit na galit siya sa akin. Gusto niya akong sagasaan. Di mo niya talaga yun. But God has preserved me. Many of you have been preserved by the Lord. The reason
still alive? Because you have the mark of the Holy Spirit. Okay, magpatuloy tayo. Next. Hallelujah. You see, the enemy, if he cannot eliminate you, he will try to contaminate you through the 5 wounds. Ang tawag ko dyan, killing me softly. Pero salamat dahil sa Mark Men for Christ, ginamit ito ng Panginoon. The phase 1 that we had back in Korea, hindi kami magkaintindihan, mga Koreano, hindi maka-English eh. Pero nakuha ko yung pagkilos ng banal na Spirit. I was released from anger, from shame, from sadness, from hypocrisy, lahat ng klase ng pagkukunwari. Yung mga duman dito, baka hindi pa kayo umamin na kayo. Number 7, promptings. Nakaka-experience ka ng mga divine impression, mga dreams, mga vision. Ang purpose nito ay it's not for display, it is for direction. Nasubukan mo na ba, alis ka, hindi ka makaalis, alis ka, hindi ka makaalis, nasa kalimutan mo yung plancha, yung kaldero, yung kandado, yung pala may naghihintay na disgrasya sa'yo. Promptings, divine impression, mga prophetic impression. These are the marks that you are sealed with the Holy Spirit. Glory, glory. Amen ba? Number 8, Hallelujah. passionate heart. Once you are sealed with the Holy Spirit, you begin to have a passionate heart. Your heart will be on fire for Jesus. Magiging inspirado ka. Magiging ganado ka. Magiging excited ka. Hindi mo maramdaman ng pagod. Hindi mo maramdaman ng puyat. Hindi mo maramdaman ng gastos. Hindi mo maramdaman ng persecution. Hindi mo maramdaman ng gutom. Once you are inspired with the Holy Spirit, that's one evidence that you are marked with the Holy Spirit. You are on fire. Amen? Either you're on fire or you are fired. Pumili ka. Either you're absolute or you are obsolete. Either you're inspired or you are expired. Amen? Pakisabi sa katabi, I'm in love with Jesus. There is an unquenchable fire driving you to impact other lives, even when you all wanted is to live quietly for yourself. You just want to be yourself. At any time na may calling si Lord, ayan ka na naman. Hindi na papagod. Pakisabi sa katabi, kalabaw lang ang tumatanda. Number 9, letter P. The power of darkness cannot touch you, cannot defeat you. If you have been marked with the Holy Spirit, you're simply untouchable, unshakable. The enemy cannot touch you because he sees them. You see, in the book of Revelation, there are 2 marks. In the book of Revelation, some people are marked with the mark of the Antichrist on their forehead, 666, the mark of the beast. But also in the book of Revelation, you will see people who are marked with the name of the Father on their forehead. These are the people who are marked with the Holy Spirit. What kind of mark do you have? Anong klaseng tatak meron ka? Natatakan ka na ba? Ang isang ebidensya, one of the mark that you have been sealed with the Holy Spirit, the enemy cannot touch you. Amen? Last na tayo. More. The last mark that you are a marked man for Christ, marked with the Holy Spirit, is this. Last P, the purpose in your life is higher. You are living with a purpose. That's the reason why God is preserving us. If God has placed a calling upon your life, you are under protection. You are preserved because there is a purpose. Kapag may inilagay na panawagan si Lord sa'yo, hindi ka pa mamamatay. Kapag yung panawagan ni Lord ay hindi mo ginawa, mabuti pang gawin mo na lang. Amen. We believe, Romans 8:28, mayroong purpose ang Panginoon
na dapat na kaya the reason why kung bakit nabubuhay tayo, because there is a purpose. Amen? Sabi ni Rick Warren, meron tayong purpose-driven life. May purpose na yun ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Now, thank God, we have been marked with the Holy Spirit. But as a marked man for Christ, we must live a holy life. We must be careful. Merong 6 na M na dapat nating ingatan. This is not about privilege. It is a pathway with no turning back. No retreat, no surrender. Sa grocery, no return, no exchange. Sa school, no ID, no entry. You must have the ID. You must have the identification mark of the Holy Spirit. Ayun. That's good. Ano yung 6 na letter N na dapat natin tignan? Tignan muna natin sa last verse. Ephesians 4:29. Lahat ho ng pagpapalain pa ni Lord ng magandang buhay makibasa. Ready, go. Let no word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. And do not grieve the Holy Spirit, by whom you were sealed for the day of redemption. Sa ibang verse, do not make God's Spirit have sorrow for the way of your life. The Holy Spirit has put the mark on you for the day you will be set free. Ang tinutukoy niya yan na patuloy at lubusan tayo masiset free sa kanyang pagdating. Pero hanggang hindi pa siya dumating, ingatan natin ang ating buhay. Amen! Meron 6 na letter M na dapat nating ingatan. If you are a markman, kasi pag pumalpak ka, markman yan, markman. Okay. Ano yung 6 na letter M? If you are a markman for Christ, if you have that mark, you have to check these 6 things. Check your mind. What are you reading? What are you watching? What comes into your mind comes out. Kung ano yung mga binabasa natin, bantayan natin. Check your mind. What are you reading? What are you watching? What are you seeing? It comes to the mind. Sabi ng Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya kung ano yung pumapasok dyan, yun din ang lalabas. Kapag basura ang pumasok dito, basura din ang lalabas. Pangalawa, check your mouth. Lahat ng words na lumalabas sa ating bibig. Markman ka pero nakakasakit ka pa rin ng damdamin. Nagsisinungaling pa rin. Nambubula pa rin. Check your mouth. Every idle words we say, we are accountable to the Lord. Pangatlo, check your mood. Markman ka, high blood ka. Mainisin ka, matampuhin ka. Anong klaseng mood? It's body language. Nakikita nila sa iyong katawan. Hindi ka nagsasalita pero ang mukha mo parang papaya. Kasi pag markman ka, dapat ang mukha mo kalabasa. Amen. Number 4, check your manner. Uy, wala namang nakakaalam ang ganda ng kutsara nito. Ibinuhusan na yung kutsara. Pati tuwalya. Pati kumot. Ingatan natin ang ating mga manners. Mga bagay na hindi natin dapat gawin. At pag hindi sa'yo yan, huwag mo kunin. Check your manners. Number 5, check your money. One of the things we want to see in the Markman for Christ Philippines is to be set free from the poverty mentality. If you try to look at the website, the registration fee is mahal. Pero pag Philippines, $25 lang. Nasa hotel ka pa. May swimming pool pa. Libre pa pagkain. May t-shirt pa. Hindi pa rin nagbayad ng registration. Alam yung tawag yan? Kung anong spirit, sa spiritual warfare yan ang tawag, spirit of corrupism. Poverty mentality. Mga kapatid,
we can never quantify the experience we have in the markman for Christ. Kaya dapat masetri na tayo dyan sa pagiging Amen. kuripot! Amen. Ang mga markmen for Christ, they are generous. They are gracious. Amen. It is not what you have that make you rich. It is what you give that make you rich. Anything that keeps you away from the Lord, it's not a blessing. It's a temptation. Kung talagang yan ay pagpapala, hindi ka niya ilalayo sa Diyos, lalo ka niya ilalapit sa Diyos. Amen. Pakisabi sa katabi, ililibre kita ng kape. Yun lang. Coffee. Hindi niyo alam ang ibig sabihin ng kape. Si Brother Bear, andito, alam niya, kausapin ng Panginoon everyday. Lastly, ito yung gustong makita ng ating mga senior co-leaders, that markmen for Christ are family-oriented men. We love our wives, our respective wives. We love our children. Amen. Nung sinabi ng Bible, love your neighbor, your first neighbor is your wife. Your first neighbor are your kids. Let us manifest the love of God that we have received from the Facebook and release it to us. First, not to your friends, not to your church, your family. Sabi ko doon sa isang anak ko na nag-under mo ng inner healing, sige, pa-under mo sa inner healing yung anak mo. Sabi ko doon sa church mo, ano daw problema ng anak ko? Pastor, kayo po. Dilo, pastor ka? Ikaw ang problema ng anak mo. They should be the one. They should be the first recipients of your transformation. If you are a marked man for Christ, we have to see this mark. Amen? Tumayo na tayo lahat. Do we have the mark of the Holy Spirit? That's the mark, man.